Magandang araw mga kaibigan. Gusto kong i-share sa inyo ang open letter ng isang concerned citizen na taga San Nicolas, Ilocos Norte. Ipinost ito ng Bombo Radio Lawag 13 hours ago. Tungkol ito sa peace and order situation sa kalagayan sa munisipyo, no? Nagsusumamo itong residente ito na sana maibalik yung dating peace and order, yung linak ken kapya. Linak ken kapya si munisipyo kasi may bago lang may pamamaril doon na nagresulta sa pagkalagas ng buhay. So ito, Bombo Radio Lawag. Dear Mr. President, greetings of peace and unity. I write to you as a concerned citizen of San Nicolas, Ilocos Norte, a place that is not only your home province, but also one that carries the hopes and aspirations of its residents, especially during these challenging times. Ilocos Norte is the proud home province of your esteemed family. The region is closely tied to you, with prominent members of your family serving in various capacities. Senator Amy Marcos, your sister, Governor Matthew Marcos Manotoc, your nephew, 1st District Representative Sandro Marcos, your son, and 2nd District Representative Angelo Marcos Barba, your cousin. With such close familial ties, our province and its people feel a special connection to your leadership, placing great hope and trust in your commitment to safeguarding our region's welfare. So, ang ganda ng pasimula, no? Taga dito kayo, nandito yung mga kamag-anak mo, home province mo ito. Ano ang nangyayari sa ating probinsya, lalo na itong sa bayan ng San Nicolas? Ito na. However, despite our faith in your governance, titiwala kami sa iyong pamamalakad. The recent tragic events in San Nicolas have left our community in shock and fear. Ayan na, nababalot na sa takot. Ito na yung sinasabi ni PRRD na bumalik na. Anong sagot ng Malacanang? Hindi. Mas safer ngayon. Sino ang nagsasabi ng totoo? Sinong nagsisinungaling? Ito taga Ilocos Norte na ito. These are facts, ha? Nangyari talaga. Published by Bombo Radio Lawag. Within a short span, 2 punong barangays, 1 from Barangay 5 and 1 from Barangay 6, who also held the esteemed position of Liga ng mga Barangay President and a direct relative of Congressman Barba, have lost their lives under suspicious circumstances, together with 2 young civilians who were brutally nabaril. Moreover, other barangay captains in San Nicolas are reportedly receiving death threats, heightening the fear and unrest among residents and local leaders alike. 4 pala ang nalagas. Sayang. Nakikiramay po kami sa nalagasan ng pamilya dyan sa San Nicolas, Ilocos Norte. Sabi niya, these incidents are deeply unsettling and strike at the very heart of the peace and order that we aspire to maintain in Ilocos Norte. As our president, and especially as someone with such close ties to our province,
We respectfully request your intervention to restore a sense of security to our community. We implore you to take immediate action to ensure the swift resolution of these cases and to address the root causes of these violent acts. We are confident that under your leadership, Ilocos Norte can be a model of safety and order, setting an example for all provinces across the nation. So, yun po ang sulat ng isang concerned citizen at nakakalungkot. Ano ito? Election related? O sa pinagbabawal na gamot? It can be any reason, ano? Okay, so maraming nag-comments. Okay, to basahin ko lang tong comments doon sa post ng Bombo Radio. Chris Mamotos Agno, sabi niya, for police visibility and advanced security control point and security measures, proactive measures for crime prevention, poor leadership on the head of offices, review their PNP master plan on Sang-Ingat. Okay. John Paul Leda Bulusan, sabi niya, anong gagawin natin? Yung famous line ng presidente, yung pagtama ng Bagyo Cristina, what shall we do? Kuna namanen ani Bongbong, nag-Ilocano na. Nakapoy, Ilocano ito, basahin ko lang Nakapoy ngamin, piman, takas tamet, dagita tattao, nga nakalawlawlaw kanya na, poros pansarili da, nga ambisyon, kan interest, ti ipangpangruna da. Sa haan nga adayo, ang mapasamak kanya na, jay napasamak kanday di amana, no, i-allow niya, ti bagbagi na, nga ayaman, dagiti tattao, nga aglawlaw na. Sapay kumata masulbar ken magunod yu tilinak talna ken kapya dita Ilocos Norte. No daw, mahina daw at pati yung mga nakapalibot sa presidente mahina rin. Pinaglalaroan lang daw siya ng mga nakapalibot sa kanya. At ang desire nitong comment na ito is sana matigil ang karahasan ito at maibalik ang peace and order sa probinsya. Okay, isa na lang. This is an Lotus Aurora. This is an indication of how incompetent our leaders are. A citizen who felt secure in his place won't bother to write a letter to the president. This just shows that even if the place is a baluarte of the Marcoses, it sure is not properly managed. The epitome of a failed leadership. Kakahiya. Okay? So, ito, Habiba. Sabi niya, naggapo kami, iti amyanan, bat solido Duterte kami, nga agkakabagyan. Ang roots namin, sabi niya, sa Ilocos region, but we, as a family, the whole clan, solid Duterte. No? Okay, so, ito na nga, yung may online survey ng isang YouTube channel, si Third Floor Studio. Tinanong niya, alin ang mas safety na panahon? Panahon ni PRRD o panahon ng Marcos administration? 98% ang nagsabi, among the 8,500 na bumoto, nagsabi, mas safe panahon ni PRRD. Ngayon, wala na, bumalik na yung dati. So, kayo mga kaibigan, anong masasabi nyo? Kasi sa aking monitoring, hindi lang sa Ilocos Norte nangyari, marami na sa maraming portion na ng bansa na ganito na nga, ang naghahari na ang mga masasamang elemento kasi
masyadong mabait. Ang sistema ngayon is mamon na puso. Mabait ang approach towards sa mga kriminal. Hindi magsilbi yung bait sa mga kriminal. Ang kailangan dito sa mga lawless elements na ito, walang halang na is yung style Duterte, kamay na bakal. Sana matugunan ito na matapos na sa atin ho mga kababayan, wag ho kayong sumuko sa Pilipinas, wag po niyong sukuan ang mga Pilipino. Marahil nakakarinig kayo ng mga komento na napakahirap mahalin ng Pilipinas o Pilipinas, sadya ka ba talagang mahirap mahalin? Again, I ask you, do not give up on our country, the Philippines. Do not give up on the Filipino people. Do not give up on our hopes and aspirations for the country and for the future generation of Filipinos. And do not surrender our fight and war on corruption. Magsama-sama po tayo, labanan po natin itong diktadorya, labanan po natin at pigilan itong ginagawa nilang pag-aalipusta at paglapastangan sa 32 million Filipinos sa pamamagitan ng pag-i-impeach kay Vice President Inday Sara Duterte. Pag nagsama-sama po tayo, posible ang pagbabago. Ayaw nyo raw pababain or pabagsakin or palitan si President Marcos Jr. Kaya yan daw ang parang lumalabas na kayo daw po ay parang pakawala or parang planted ng mga Marcoses. Kilala ko rin, alam ko naman na nagkakaintindihan tayo kung sino yung grupo at mga personalidad na tinutukoy mo at nagpapakalat niyan. Alam mo, Joe, yung mga nagpapakalat niyan, nagmumula yung kanilang bayad doon sa mga politikong ating kinokondina na nakaw ng pera ng taong bayan. At yung binabayad dito sa mga grupong to ay galing din sa nakaw. At ang ginagamit nilang pampakain sa kanilang sarili at inuwi sa kanilang pamilya at pinapakain sa kanilang mga mahal sa buhay ay galing din sa nakaw. At yung sinasabi nilang pakawala, ito na nga yung libro, andito na lahat. At linalabanan natin itong nakikita naman natin yung namumuong diktadorya sa ilalim ni Bongbong Marcos at sinusundan yung yapak ng kanyang ama. At itong mga nagkokomentaryo na ganyan, nahawa na rin sila sa pagiging diktador, Joe, dahil gusto nila magsalita ako kaparehas ng pananalita nila. Hindi naman ako sila at hindi sila ako. I have my own way of expressing my honest dissent. I have my own way of expressing my disagreement to the many flawed and wrong policies of the Marcos administration. It's my way. And they have their own way of criticizing me, of criticizing whoever they want to criticize, unfair or unfounded. And again, I may not agree with their style. I may not agree with what they say, but I shall defend it with my life, the right to say it. Hindi ko sila ise-censure, hindi ko sila ise-censor, at hindi ko rin sila didiktahan kung paano sabihin o ilabas ang kanilang opinion o hinaing o kritisismo laban kung kanino man. Okay. Last two question dito sa neto, no? May alam ba si PRRD sa nangyayaring chaos na nangyayari about dito sa in between? May alam ba si PRRD o wala? Alam ni PRRD, Pangulong Duterte, pero ang kanya, maayos ang hakbang ng maisog. May mga nagmamaisog-maisugan na sinasabing magulong maisog. Walang magulo sa maisog. Ang nanggugulo, yung hindi ma-penetrate, dala yung kanilang mga maling agenda sa hakbang ng maisog. But there is nothing wrong in Hakbang ng Maisog is a very, very strong organization, a strong social movement advocating for transparency, accountability, peace and security. And hindi natin sila pinapansin, Joe, dahil ang bansa natin ngayon ay nahaharap sa napakaraming higit na mahalaga, higit na seryosong mga problema at issues.
At Tama. hindi sila kasali doon. Ito yung mga political noise lang itong mga ikinakalat ng mga ito. It's just a waste of time to mind these people. It's a waste of time. You are not important, they are not relevant, and I'd rather use my productive time and energy na harapin yung mga problema ng bayan. Kagaya nung, alam mo rin ito, Jo, at yung ating mga kababayan. Alam ho ninyo, we all know what is at stake for the country in this midterm election. Mm. Pag hindi natin linabanan ang totoong kaaway, yung nasa Malacanang, itong Marcos administration, for the immediate term, pag hindi tayo nagbigkis-bigkis, pag hindi tayo nagsama-sama, ang mangyayari for the immediate term, yuyurakan nila ang karapatan ng 32 million Filipinos by impeaching the Vice President in the person of Vice President Inday Sara Duterte. Huwag natin itong hayaan, huwag natin itong payagan. Let us protect not Inday Sara Duterte. Siya lamang ang kasalukuyang Vice President and the manifestation of the office of the Vice President. Tingnan natin yung nasa likod ni Inday Sara Duterte. Let us protect the 32 million Filipinos who lawfully, legally, and democratically elected Inday Sara to be our Vice President. That is for the immediate term. For the midterm, if we will allow this current administration, they are looking at staying in power beyond their 6-year term or mandate. Huwag natin silang hayaan. Ito na nga, yung diktadorya nakikita na natin yung paglalapastangan nila sa konstitusyon, sa karapatang pantao, yung karapatan ng religion, linalapastangan nila lahat yan. At pag hindi tayo nagsama-sama at hindi natin ito linabanan, talagang tuloy-tuloy itong diktadoryang to dahil hindi bababa sa pwesto ito. That is for the midterm, and we can see, and we will see, God forbid, Joe, a transitioning in the form of government from presidential to parliamentary. And when that happens, and it will happen if we will not oppose this Marcos administration, we will never see the end of a Marcos Romualdez Marcos rule in our country. Yan ang nakasalalay, yan ang nakataya ngayong midterm election. Kaya ako ay tumugon sa hamon ng hakbang ng maisog, kasama kayo, mga maiisog, na pamunuan ang tunay na oposisyon. Okay, last question dun sa issue na yun. Speaking of the book Kingmaker, ang sabi nila, pinagkakitaan daw ninyo yung librong yun. Ano po yung masasabi nyo? Pinagkakakitaan? Well, ito pong librong Kingmaker ay bestseller na ito, Joe, dito sa biggest, I think, the biggest bookstore in the Philippines, in the country, yung Fully Book. At tinangkilik din ng napakaraming Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Yes. Sold out dito. Joe, wala naman sigurong nakakahiya kung ako'y inaakusahan na nagbebenta ng aking sariling libro. Hindi nakakahiya at marangal naman na magbenta ka ng iyong bestseller na libro. Ang nakakahiya at walang dangal ay yung mga vloggers, yung mga commentary, yung mga social media personality na bayad na makapanira at manggulo sa hakbang ng maisog. Kilala natin kung sino sila, at yung kanilang perang inuuwi sa kanilang pamilya, ipinakakain sa kanilang mga mahal sa buhay, pati sa kanilang sarili, ay alam naman nilang galing sa nakaw at ninakaw ng mga politikong kanilang patron. Yun ang nakakahiya. Okay. Very well answered, Attorney. So anyway, tama naman po kayo na yung mga bagay na yan hindi natin pansinin kasi waste of, yung na-mention ninyo na problema sa election or pag-impeach kay VP, it's a bigger than these issues. But thank you pa rin sa pagsagot dito sa issue na to kasi marami din namang parang we are left open. Ano yung masasabi ka ni Attorney dito? But
Kaya nga inano natin na no holds bar kasi syempre ito baka hindi pwedeng matanong sa'yo pero sabi niyo nga okay. But I would like to i-clarify. Before you transition, ulitin ko lang Sige, sige. I'm very confident kasi na nandoon ka sa libro yung aking tugon sa kanila. Nasa pahina 56 nga na yung I've even quoted the very able and famous iconic leader Winston Churchill na aking sinabi nga na if you're going to stop at every dog that barks at you and throw stones at them, you will never reach your destination. Ulitin ko bago tayo tuldukan ng isyong to, tatagalogin ko para maintindihan ng grupong ito, lalo na itong dalawang personalidad sa social media, baka hindi nila naiintindihan kasi yung English. Tagalogin ko, ang sabi ho ni Winston Churchill, kung nais mong magpunta at mapuntahan ang iyong paroroonan at ang iyong destinasyon, huwag mong pansinin at huwag mong tigilan at batuhin ang bawat asong ulol na kumakahol sa iyo at nagtatanggang kumagat sa iyo. Okay, at least translated na sa Tagalog, attorney. Para maintindihan nila. Okay. Anyway, just to clarify baka kasi sasabihin nila na hindi baka ito usapan ng dalawa na ganito. Actually ako po yung nag-reach out na ma-interview ko po kayo kasi dahil napanood ko kaninang umaga yung ganong scenario. Sabi ko instead na ako na lang ang magsasagot, mas maigi na manggagaling mismo sa inyo yung sagot. And thank you for having the courage to ask me this, we call it elephant in the room. Ako talaga I'd rather use my energy and productive time dealing with the many things at hand and real issues. Hindi ito mga alingas-ngas lang na mga nasa gilid-gilid. Tama. Thank you pa rin sa pagsagot. So anyway, let's move on dito sa you running as senator. Paano naman, attorney, pag sabihin na natin tapos na yung election ngayon, pinalad po kayong napasok, anong unang-una po ninyong gagawin sa opisina po ninyo? Ang lagi kong sinasabi, the alpha and the omega, ang simula at katapusan ng kalbaryo at problema nating mga Pilipino ay ang budget, ay ang government budget. Yan talaga ang simula. At kung ako ay formal at official na ninyong aplikante para maging senador, kung ako po ay inyong pahihiramin ng inyong tiwala at mandato, yan ang pangunahin sa akin. Itong ating war on corruption at ang ating advokasya on transparency, accountability, and good government and good governance. Bantayan natin, Joe at mga kababayan, yung budget ng Pilipinas. Kung paano ito binubuo, paano ito naipapasa, at kung paano ito ginagamit. Yung budget natin, nandyan nagsisimula lahat. At dyan din natatapos ang lahat. Sapagkat ang problema natin, numero 1, dito sa Pilipinas, noon hanggang ngayon, number 1 ay korupsyon. Pangalawa, higit na korupsyon. Pangatlo, talamak na korupsyon. Kailangan nating harapin at tuldukan. At pag na-address natin itong problema sa budget, itong korupsyon sa budget, magagamit natin yung perang ating mapoprotektahan, pabalik sa kaban ng bayan at doon magagamit sa serbisyong mararamdaman ng sambayan ng Pilipino na hindi lang malapit sa ating mga sikmura kundi tatagos sa ating sikmura. Kapag po kayo naluklok, attorney, okay, panalo na kayo, saan po kayo sasali? Sa minorya o sa mayorya? Kagaya ng aking binanggit nung ako'y nag-file ng kandidatura at binanggit ko rin sa iyo panimula ng inyong programa, aking tinanggap ang hamon na pangunahan at pamunuan ang tunay na oposisyon. At hindi naman tayo magiging obstructionist, Joe, o yung tatayo lang ng tatayo kahit wala na sa lugar para lang makabatikos. Tayo magiging we will give constructive criticisms. Basta't ang ginagawa ng pamahalaan, higit pa na executive department, ay hindi sang-ayon doon sa ikabubuti ng higit na maraming Pilipino, lalaban tayo. I-expose natin sila at atin itutuwid yung kanilang mga maling patakaran. Kagaya uli ng paggamit ng ating budget. Lubog na tayo sa utang, Joe. To date,
tonight as you are interviewing me, bagsak uli ang halaga ng piso. 57.80 yata nagsara today. At ang ating utang ng 55 pesos to $1 ang palitan, bumaba noon di ba mga a week or 2 weeks ago, nasa 15.69 trillion pesos. Pero bumagsak ang halaga ng piso kontra dolyar. So yung mga ating foreign debt o yung dollar-denominated loans natin or debt, aangat din yan kasi 57.80 yung palitan ngayon. So yung ating pagkakautang, higit kumulang siguro ay nasa 16 trillion pesos na. 16 trillion pesos utang ito, Joa, na babayaran mo, babayaran ko, babayaran ng lahat ng Pilipino, pati yung batang kasalukuyan palang pinapanganak ngayon, wala pang kamuang-muang, pag dinistribute mo yung 16 trillion pesos na yan, bawat Pilipino ay may utang, higit kumulang 139,000 pesos each. Ganun kalaki ang utang ng bawat Pilipino. Saan napupunta? Yung mga perang inuutang, nakikita naman natin kung paano nila gawing parang catwalk yung halls of Congress. Kanya-kanyang parada, mga mamahaling bag. Ang isang bag yatang pinaparada ron, yung Hermes. 1 million, 2 million, 3 million. Yung mga relo na Patek Philippe, 30 million. Alam mo, Joe, at alam ko, yung ang dami ko nakaharap dyan ng mga kababayan natin sa Hong Kong. Yung 3 million, 5 million, pangarap na yan ng ordinaryong Pilipino na magkaroon in his or her lifetime. At maraming namatay na mga Pilipino ni hindi nakitaan ng perang 3 or 5 million sa kabila ng kanilang pagsusumikap kahit yung mga kababayan natin nag-abroad na. Samantalang itong mga tinatawag nating honorables at mga public servant, kung pumarada, 3 million, 5 million, bag pa lang yan. Wala pa yung sasakyan, wala pa yung mga mansyon. So yan ang ating babantayan, pangunahin. Ulitin ko, that is why ang sinasabi kong war on corruption, simulan natin sa pagbabantay ng ating budget. Because I believe the alpha and the omega of the problems of the Philippines and the Filipino people, yung budget na yan. Tanggalin mo yung budget, tingnan mo kung magsitakbuhan yung mga yan. Attorney, how do you keep it going, consistent from the time na nakita ka namin up to the day na you will be in the Senate? Kasi in the past, we had senatorial candidates na talagang, kumbaga, sobrang believe ang mga tao. But when the time came na nandun na sila sa Senado or sa Kongreso, ibang-iba doon sa pinakita nila dati nung una. So, kayo po, attorney, kasi lalo na sa Marcos administration ngayon, tila baga, sorry for the word, medyo tumitiklop yung iba. Kayo po, attorney, under Marcos administration, kung sakali po kayo pala rin, how do you keep it up na yung consistent nakita namin sa'yo ngayon up to being in the Senate? I will always side with the Filipino people. And sinabi ko ito sa aking maraming interview in the past. Na nung nakikita ko na yung maling direksyon, sabi ko hindi ito yung ating commitment at covenant na nabuo sa sambayan ng Pilipino. At ngayon na naman, again, uulitin ko, dapat alam natin kung ano ang nakataya, anong nakasalalay at kung gaano kahalaga itong midterm election parating. Huwag natin silang hayaang magtagumpay. Ako ho ay nag-apply at aplikante na ninyong opisyal bilang senador at kung ako ay papahiramin uli ninyo ng mandato ninyo at pagkatiwalaan, aking hong ipagtatanggol ang 32 million Filipinos na tumangkilik lawfully, legally, and democratically sa Vice President sa katauhan ni Vice President Inday Sara Duterte. Pagtatanggol natin yan sapagkat for the immediate term, paniwalaan ninyo ako, they will impeach Vice President Inday Sara Duterte. That's for the immediate term. At yan ang dapat nating labanan. Hindi ko pinoprotektahan si Vice President Inday Sara Duterte lamang. I have no authority to speak on her behalf. I am not even defending her because I do not have
the authority or the personality. Pero tingnan ho ninyo, yung tao, yung maraming taong nasa likod ni Vice President Inday Sara Duterte, yan yung 32 million Filipinos na bumoto sa kanya. Yan ang ating ipagtatanggol. Yan ang ating ipaglalaban. Okay. So, attorney, bukod sa kayo ay kandidato o kahit kayo ay kandidato, kayo rin naman po ay buboto rin po, di po ba? So, kung kayo rin ay buboto bilang voter, meron na ba kayong mga kandidato ngayon? Kung kumpleto yun, maaari mo bang ibahagi sa amin? O if you don't mind, kung hindi, kung less than 12 pa, okay lang po. At least meron kaming idea. Ang nakikita kong isa na magiging mahusay na katuwang, kung halimbawa ay tayo'y pala rin, si kaibigan ko rin ito, si Dante Marcoleta. Sa ngayon, yun pa lamang, I'm in the process of checking kung sino pa yung ating maaring iboto. Dahil kagaya ninyo, susuri din ako. At of course, I will endeavor to complete the 12. Kaya nga 12 yung ating iboboto dahil hindi ako naniniwala, Joe, doon sa single voting or junking. Kaya 24 ang ating senador dahil hindi kaya ng isang tao ang trabaho ng 24 na tao. It has to be competent. Kailangan yung mga kandidatong may vision, may integrity, at may competence. Yun ang ating piliin. Pero how do you deal how do you deal with it, attorney? Kasi 24 po kayo dyan, kung sakali, paano pag yung mga batas na pangunahing batas na gusto mong isulong, panay kontra naman sila, ayaw nila dahil Vic Rodriguez yan . How do you deal with that, attorney? Well, 24 kayo magde-decide. Gagawin natin yung ating trabaho. At ako sa tingin ko, now more than ever, ay mulat ang sambayan ng Pilipino, and with the advent of the new media, kayo yung new media, Joe, yung social media. Wala na yung traditional media, controlled ng administration yan. With the advent of the new media, in social media, kayo mga vloggers, malaking tulong yan na ma-persuade yung mga kokontra dahil lang sa ngalan ng makakontra. Tingnan natin kung ito na may papabor sa higit na maraming Pilipino at ikabubuti ng ating bansa. Sa tingin ko naman with the pressure from the public, makakabuo tayo ng alyansa, whether you're from the majority, minority, or independent, kung may papakita natin at may lalakad ng maayos na ito'y mabuti para sa ating bansa, sa ating mga kababayan, sa ating ekonomiya, sa ating peace and order, sa tingin ko yung mga petty differences, I think the senators will be more than ready to rise above petty or political differences. Okay. Yan. So, anyway, with that, ayan, thank you very much. Pero last question na lang, ano ba yung masasabi nyo doon sa Quadcom, attorney? Yung ginagawa nilang Quadcom hearing? Yung hearing ng Quadcom or any body before in the House of Representatives or in the Senate, trabaho naman nila yan . Hindi natin sila pwedeng pigilan, hindi natin sila pwedeng turuan na kung ano yung dapat nilang dinggin at hindi dinggin. Subalit, dapat ito ay may pagkilala at pagrespeto sa ating saligang batas. At pag sinabi nating saligang batas, yung mga individual rights no mga pinatatawag, sinusubpina o dili kaya ay iniimbita. Ako'y bilang abogado, alam mo, Joe, yung mga akusado sa criminal case, kung hindi naman mabigat ang ebidensya, kahit yan ay murder, hinahayaan at pinapayagang magpiyansa. Ang problema, naabuso na yung contempt power ng Kongreso na pag ikay na-cite in contempt, malala pa ito na ikay inakusahan o ikay kinasuhan ng isang criminal case na non-bailable dahil lalabas ka lamang kapag ka nakursunadahan ng komite na palayain ka. Pero hanggat hindi ka pa hindi maganda gising nila at hindi ka nakukursunadahan palayain, doon ka lang sa maliit na kwarto mo o di kaya ibababa ka pa
sa city jail, whether sa correctional, sa women's correctional, or the regular city jail. Hindi ka naman kriminal, bakit ka isasama doon sa may mga kasong kriminal? Ang kaso mo Kaya lang, nga. and there is also a decision by the Supreme Court related to yung mga pagsasite in contempt. Sabi ng Supreme Court, hindi mo pwedeng ikaw ang maghuhusga kung evasive ba yung sagot ng isang tao o hindi, at hindi mo rin siya pwedeng ipigilan, i-invoke yung kanyang right against self-incrimination. Yun ang dapat pag-aralan mabuti ng mga, lalo na itong hopefully bagong set of legislators for both houses, the Senate and the House. Sana respetuhin yung mga karapatan ng mga ipinatatawag, yung mga sinubpinahan, yung inimbita, yung mga witness, at even, especially, the resource person. Resource person yan, hindi naman akusado yan. Bandang huli, yung investigasyon papunta na sa kanila. At tila ang magiging ending noon, makakasuhan sila. Pagka ganun na, nag-shift din, Joe, yung karapatan ng nandoon. From a mere resource person, at tila papunta ng akusasyon laban sa iyo, papasok na yung rights mo under para ka nang nasa custodial investigation. At pag nasa custodial investigation ka na, then you have the right to invoke right against self-incrimination, at hindi pwedeng baliwalain yan. Dahil hindi kita pwedeng pigain magsalita. Kung sa tingin mo, at the end of the hearing, kakasuhan din kita. Di gagamitin ko lahat ng sinabi mo laban sa iyo. Yun ang ibig sabihin ng right against self-incrimination, at dapat respetuhin ng lahat ng tao, ng lahat ng magbabatas. Yung change of presidency ng United States into Trump, ano sa palagay ninyong epekto niyan sa atin, sa Pilipinas? Well, I hope it will be a good one in terms of easing the tension, the geopolitical tension. Especially itong proxy war na itinutulak tayo ng Estados Unidos into a proxy war laban sa ating higante at superpower na kapitbahay na China. I've said this many times nung ako'y bumibisita dyan sa inyo sa Hong Kong, at kinakamusta ko kayo lahat ng ating kababayan dyan, namimiss ko na rin ho kayo. Yung mga warmongers sa gobyernong ito, sa Marcos administration, nakakalimutan nila kung gaano karaming Pilipino nandyan sa Hong Kong, at nandyan sa Macau, at nandyan sa China. Nakakalimutan nila yan, na pagka rumesbak ang bansang China, pwede kayo lahat palayasin dyan, iban kayo, pauwiin kayo dito sa Pilipinas. Paano kayo? Paano pamilya niyo? Paano hanap buhay ninyo? Paano kayo kikita? Diba? Hindi nila isinasang-alang-alang yung safety ninyo. Paano naman kung magalit ang host nation, yung China, dyan sa Hong Kong, sa Macau, sa mainland China, at pag-initan kayo mga Pilipino? Kawawa naman kayo, hindi ba? Because may mga tao sa gobyerno na sinusunod yung maling naratibo ng ating kaibigan at alyadong Amerikano na makipag-away tayo sa ating kapitbahay. Wala tayo sa posisyong makipagdigmaan sa China. We are too weak of a nation and too divided of a people to go to war against our superpower and giant neighbor China. Hindi tayo mananalo dyan. Ang solusyon talaga dyan is to de-escalate and diffuse the tension. Makipag-usap tayo. Yung iba sasabihin, kasi pro-China ka, kaya ka gusto mo makipag-usap. Dalawa lang naman ang pipili mo, Joe. Bilateral, diplomatic channel, or makipaggera tayo. Pag nakipaggera tayo, wala tayong panalo. Wala tayong kapanapanalo. Milyong-milyong Pilipino lang ang mamamatay pagka gumawa ng ganyang irresponsableng desisyon. For now, let's admit it. We're too weak. Ating ekonomiya, ang ating militar, ang ating navy, we are too weak. So makipag-usap muna tayo. Diffuse and de-escalate. Yung sinabi ni President Marcos Jr. na tinanong siya kasi about doon sa sinabi ni VP Sara na hindi daw niya kaibigan si Marcos Jr. So ang sagot ni Marcos I may have been deceived, parang siya paraw yung niloko. Ano yung take niyo doon? Na masabi niyo? Alam mo, hindi mo masisisi si Vice President Sara Duterte makapagsalita ng ganon.
Sapagkat yung pagsama niya at pag-oo niya na maging vice presidente on the premise na gagawa ng mabuti ang katulad ni Bongbong Marcos kung sakasakaling pala rin, pinalad niya. Ang nangyari, hinayaan niya yung kanyang mga alyado na siraan si Vice President Inday Sara Duterte, yurakan ng pagkatao, akusahan ng kung ano-ano na wala namang basehan at katotohanan dahil nga gusto nilang kontrolin ang gobyerno beyond the 6-year term na kung saan doon lamang sila hinalal ng Pilipino. Kaya uulitin ko, Joe, we all must understand and embrace what is at stake for our country in this midterm election. Let us join forces, pigilan natin ito, ang aking war on corruption, samahan ninyo ko, itong ating lakbay tungo sa good governance, at itong ating layunin na may pagtanggol ang 32 million Filipinos na pilit nilang yuyurakan at i-disenfranchise sa pamamagitan ng pag-i-impeach kay Vice President Sara Duterte. Huwag natin itong pahintulutan, labanan natin. Dadalo daw si Tatay Digong kay House man yan o sa Senate yan kung siya ay iimbitahan. Pero kung ikaw, attorney, ang masusunod, ano yung mas gusto nyo? Dadalo o hindi? Bakit? Ako tingin ko basta fair ang treatment at hindi aabusuhin yung sinasabi nga nating kapangyarihan ng komite, kagaya ng pa-contempt, kayang-kaya ni Pangulong Duterte ipaliwanag yung kanyang kung sumisentro sila sa war on drugs. Kayang-kayang ipaliwanag ni Pangulong Duterte yan, Joe. At kagaya rin ng aking nasabi, huwag tayong magpaka-ipokrito. Lahat tayo, Joe, lahat ng Pilipino, basta't matino ka, lahat ng pamamahay, lahat ng magulang, meron tayong mga personal na war on drugs. Sa bawat bahay natin, sa bawat pamilyang Pilipino, may kanya-kanya po tayong war on drugs. Huwag tayong magsinungaling, huwag tayong maging ipokrito. Halimbawa, yung ikaw ay may tahanan, tatanggap ka ba na nag-a-apply na maging kasambahay mo kung alam mong ito ay gumagamit ng ipinagbabawal na droga? Hindi ba't hindi? Hihingan mo ng medical clearance, kinakailangan negative ka sa drug use or substance abuse. Dahil kapag ikay nag-positive, hindi mo kukunin yan. Bakit? Delikado. Malalagay sa peligro ang pamilya mo. Hindi ba't war on drugs yun? Kinakalaban mo yung mga involved sa drugs. Palawigin natin sa ating mga eskwelahan, mapapubliko o pribado. Hindi ba't meron din ho tayong war on drugs sa school? Whether yan ay elementary at high school, I know this for a fact. Dahil yung aking mga anak from time to time sa kanilang eskwelahan nagkakaroon ng random drug testing. Mga bata ito, Joe, minor de edad. Yes. Hindi ako nagagalit, natutuwa ako. Bakit? Because the school is making sure na walang addict sa eskwelahan. At ako na may natutuwa na walang kaklase o magiging kaibigang addict ang aking mga anak. Lumapalawigin pa natin. Ito dun sa mga uring manggagawa, sa ating mga kaibigang manggagawa, sa rank and file, sa lahat. Hindi ba't bago ka ma-employ, security guard, waiter, executive ng kumpanya, hihingan ka rin ng medical certificate na nagpapatunay din na ikaw ay hindi pasok o involved sa droga. Kaya lahat tayo, mula sa basic unit of our institution, yung ating family, of our society, yung family, meron tayong war on drugs. Huwag tayong magbulag-bulagan. Huwag tayong maging ipokrito. Lahat tayo ay kasali dyan sa war on drugs. Tama. Ano yun? Ayon doon sa Okta Research, 38%, if I'm not mistaken, 38% daw ang pro-Marcos at 16 or 15% na daw sa Duterte. Ano po yung masasabi nyo doon, attorney? Kasi may tendency na baka kayo nga hindi ilagay doon sa survey nila or sa ratings. What's your take there, attorney? Unang-una, hindi na tayo naniniwala sa mga survey na ganyan, Joe. Dahil alam naman natin, pag hindi pabor
ang resulta sa administrasyon, minamasahe din naman nila yung figura o yung resulta. Ngayon, sinasabi nila na pababa ang influence ni Pangulong Duterte at humihina ang Duterte brand. Ang sagot ko lang dyan, hindi naman mangyayari ito. Pero imposible ito. But sabihin ko lang, just to be emphatic, kahit ako na lang ang matira, kaisa-isa sa tabi ni Pangulong Duterte, hindi magbabago ang aking paniniwala at respeto kay Pangulong Duterte. Hindi ko iiwan ang taong yan. Dahil meron siyang mabuting puso para sa Pilipino at mahal niya ang Pilipinas at mahal niya ang Pilipino. Okay, bilang bilang mga voters at kung meron man kayong ipapayo sa mga voters, ano po yung maaari niyong ibahagi na basihan ng mga tao kung sino ang iboboto nila? I think, Joe, with all respect to you and with all humility, hindi siguro ako ang dapat ang magbigay ng ganyang criteria o ang sumukat dahil ako rin ho ay isang aplikante para senador ninyo at nagpapasuri din sa inyo. Ang akin lang, tingnan lang ho natin na kinakailangan yung merong tunay na pagmamahal sa ating bansa, yung tunay na may pagmamahal sa mga Pilipino. Wag ho natin, ulitin ko, this may not squarely answer your question, but let me just answer you this way. We must all understand, even as candidates must understand the importance and what is at stake for the country in this coming midterm election. Ulitin ko, for the immediate term. Pag hindi tayo nagsama-sama at hindi natin linabanan itong diktadorya ni Bongbong Marcos, for the immediate term, they will impeach Vice President Inday Sara Duterte. And I'm not running and hoping to win at pinahiramin ninyo ng inyong mandato to protect Inday Sara Duterte. No, nagkataon lang siya ang ating Vice President. Pero tingnan natin kung sino ang nasa likod ni Vice President Inday Sara Duterte. Yun ang ating protektahan. Let us protect the 32 million Filipinos who lawfully, legally, constitutionally, and democratically elected there into office. Yun ang gusto nilang lapastanganin. And for the long term, for their midterm rather, ang gusto nila ay palitan ang anyo ng ating gobyerno from presidential to parliamentary. Hindi dahil sa sinasabi nilang economic provision. Hindi totoo yan. Kabulaanan at kasinungalingan yan. They want to transition from presidential to parliamentary so that they will stay beyond their 6-year term kung saan natin sila hinalal. Huwag tayong pumayag. And for the long term, uubusin nila ang pera nating mga Pilipino and we will never see the end of Marcos Romualdez Marcos rule in our country. Huwag ho tayong pumayag, and this, you must understand, ito ho ang nakataya sa nalalapit na midterm election. Meron kasing isang senatorial aspirant na interview, I think that was last week or a few days ago. Tinanong siya kung meron ka bang naisip na specific na batas na ipapanukala mo pag ikaw ay nanalo? Ang sagot niya wala pa daw siya naisip. Pag nandun na raw siya, saka siya mag-iisip kung kasi hindi pa naman daw siya nanalo. Kayo po, attorney, meron po ba kayong any specific, maybe 2 to 3 specific batas na naisip nyo? Number one is the budget. Dahil taunan yan yung ating GAA, yung General Appropriations Act. Bantayan natin. From NEP, yung proposal ng Pangulo ang nagpo-propose, galing sa executive yan At yan yung binabalangkas sa Kongreso. Kinakailangan na iintindihan ng mga nais maging mambabatas ang ating budget process. Bantayan natin sa proseso pa lamang ng pagbuo at pagpasa ng ating GAA, yung GAA, yung General Appropriations Act. Bantayan natin yung budget. Paano natin babantayan? Tingnan natin. Walang insertions. Wala yung unprogrammed appropriation. Yung unprogrammed appropriations, mga kababayan, yan ho yung bagong anyo. Yung bagong pangalan ng pork barrel funds.
kongresista at senador. Ito rin yung bagong anyo ng PDAF na makailang ulit ng sinabi ng ating Korte Suprema na ito ay illegal, unlawful, unconstitutional. Again, ang problema nating mga Pilipino, the alpha and the omega ng ating mga problema, ang simula't dulo nito ay ang pagbuo ng budget, pagbalangkas sa budget, at paggamit sa budget. So unahin natin yung batas na yan. Every year pinapasa yan. And one area that I am looking at, yung sinasabi nating problema sa malnutrition and poverty. Dahil stunted growth ng mga Pilipino, Joe, ngayon Dahil kulang nga sa nutrition. Tinitingnan ko lang. At ito'y nababalangkas na rin, pero hindi nabibigyan ng maraming oras at panahon. At walang karampatang panukala. Yung batas na ipinasa ni dating senador na naging pangulo rin, Senator Joseph Erap Estrada, way back in 1992, yung creation of the Philippine Carabao Commission. Kung matatandaan mo, pinagtatawanan siya dyan Nagpasa tungkol sa Carabao. At ang sinasabi noon, ang purpose ng Philippine Carabao Commission or the law creating the Philippine Carabao Commission ay para paramihin, to propagate itong ating mga kalabaw. Tinatawanan siya ron. This was 1992. Today is already 2024 and 32 years after. Alam mo ba sa bilyong pisong ibinuhos ng gobyerno, DA ibinaba sa PCC, yung Philippine Carabao Commission, imbis na dumami ang ating mga kalabaw, ito ay bumaba na sa halos 2.7 million na lamang ang kanilang populasyon. O ano naman ngayon kung maubos ang kalabaw? Hindi ho yun ang tanong Bilyong-bilyong piso inuubos. Pero paliit ng paliit yung populasyon ng ating kalabaw. At yung kalabaw, ang pangunahing source sana ng nutrition, yung gatas ng kalabaw. So, alam po ninyo mga kababayan, sa aking pagbabasa at pagre-research, yung ating annual dairy production ay only 1% of our annual dairy needs. Yung ating taunang pangangailangan sa gatas, sa 100%, ang naipoproduce lang natin ay 1%. Yung 99% ay imported. Nakakapagtaka pa ba kung bakit nagiging bansot ang mga Pilipino, kung bakit kulang sa nutrisyon yung mga kabataan, sapagkat babalik tayo again, the alpha and the omega of our problem is the budget. Babalik ka sa budget. Paano nila inutilize yung bilyong piso for the past 32 years? Paliit ng paliit yung populasyon ng ating kalabaw. At higit mas maliit yung species o yung uri ng kalabaw na pwede mong gamitin yung gatas. Around 20,000 na lang yata yan, Joe. 20,000 yung pwede mong gamitin for dairy production. And yet, billions of pesos have been spent from the time the law was enacted in 1992. Thank you to then Senator Joseph Erap Estrada. Subalit, wala hong nangyayari. At ang ating daily, or rather, annual dairy production, 1% pa rin. 99% imported. Hindi nga kaya ng mga kababayan natin bumili ng gatas Yun ang atin dapat tutukan. Ito yung mga ilan lamang sa mga legislative, I will not say agenda, because I have yet to be elected at hindi pa rin naman ako napapahiram ng mandato ninyo. But legislative ideas that I have in mind na silipin natin. And of course, gamitin natin yung oversight powers ng Senado at ng mga senador na silipin yung mga ahensya na underperforming, worse, non-performing pagdating dyan sa budget utilization. Ulitin ko, the alpha and the omega of the many ills of the country is the budget. Everything starts and ends with bantayan natin yung budget. Labanan natin yung corruption. And I'm inviting all of you because corruption, ito po'y usapin na tago sa ating sikmura. Halina, samahan po ninyo ako dito sa ating war on corruption. Okay.
Kuha lang ako ng katanungan mula sa ating viewers, ano, attorney. Ito, merong tanong si Dimi Debbie. Sabi niya, pakitanong po if papalarin si Attorney Vic kung ilalabas niya resibo niya ng MOOE if maging senador siya. Will he open his books? Pangunahin din yan, Joe. Kung makabuo tayo at pinalad, halimbawa tayo pinahiram nyo ng inyong mandato at tayo naging senador po ninyo, at makabuo tayo ng enough number ng alyansa, atin pong isusulo yung pagbasura sa resolution number 10. Yung resolution number 10, ito po yung liquidation by mere certification. Huwag natin tutulan yan, huwag natin itolerate yan, at huwag na natin hayaang magpatuloy. Dahil ito uli, babalik tayo Diyos sa budget sa budget. Kaya ako talaga, paunahin sa akin, itong budget, bantayan natin. Itong ibasura natin yung resolution number 10 na ang pagliliquidate lamang ng mga head of office, even the legislators, sasabihin mo lang, halimbawa, itong 300 million pesos na ito ay ginastos ko sa ganito, pirma, tapos na yun. Hindi ka nahanapan ng resibo. Hindi ka nahanapan ng documentation. Hindi ba't malalang problema yan? Hindi yan yung in accord with the Commission on Audit, Accounting Rules and Regulation and the liquidation process. Yan, lalabanan natin yan. Ito, tanong ni Chris TV PH, sang-ayon ba kayo sa death penalty? Meron tayong death penalty, suspended lang. Dahil nga, di ba, nung huli natin, the last execution, I think, yung kay Leo Echegaray. He was the first and only executed person, felon na executed. Tapos yung sinuspindi. So, nandiyan yan. And I think it will all depend on the policy of the executive. Dahil doon sa executive department yan, kung anong polisiya nila, dahil sila yung magpapatupad ng mga batas. How about sa divorce, attorney? Hindi ako sang-ayon sa divorce dahil deklarado naman yan, Diyos, sa ating saligang batas. Sa hakbang ng maisog, we have been advocating for the government to respect and uphold the Constitution, and for us Filipinos to protect and defend the Constitution. At pag sinabi nating protect and defend and respect and uphold the Constitution, naka-declare kasi yan sa, I think, if I am not mistaken, Article 2, Section 13 or Section 12 of the Constitution. Yung pagrespeto at pagkilala sa pamilya bilang pangunahing institusyon ng ating lipunan shall be recognized, shall be respected, and shall be inviolable. So mahirap mong basta isulong yung divorce bill na yan. And besides, meron tayong annulment, meron din tayong legal separation, yung dalawang pamamaraan na tapusin yung marriage or union ng hindi nagkakasundong mag-asawa. Bakit pa natin dadagdagan yung divorce? Apparently, the primary reason dahil daw mahal ang annulment at sinasabi nilang mas magiging mura ang divorce. Ulitin ko, it's a declared state principle and policy na mahalaga ang pamilya at yan ay kinikilala at pinoprotektahan ng Estado. Natural, hindi dapat basta-basta ang pag-dissolve sa isang family or union ng lalaki at babae bilang mag-asawa dahil pinoprotektahan nga sila ng Estado. So kung magiging tedious yung proseso, kung magiging masalimuot at kung medyo hindi ito madali, bay marapat lamang dahil deklaradong polisiya at prinsipyo ng Estado na protektahan ang bawat pamilya at kinikilala ang kahalagahan ng kada pamilya. Okay, last question from the viewer. Sabi ni Biggs, Attorney Vic, ano masasabi niyo po at walang malinaw na kasagutan kung saan na yung 5,500 flood control? That is why, uli, sinasabi ko sa inyo, sa aking pagtanggap ng hamon na pamunuan, ang tunay na oposisyon kasama kayong mga maiisog at akbang maiisog, hinahanap natin, babalik tayo, Joe, sa budget. Suriin natin, pag pinagbigyan po ninyo ako ng inyong mandato, pahiramin ninyo ng inyong mandato, yan ang una kong gagawin.
pag tayo po ay napunta sa Senado, susuriin natin yung budget na yan. Dahil yung 5,500 flood control programs, Joe, lagyan natin ng halaga. At yan ay nandyan din. May sasambulat yan sa record ng GAA for the past 2 years. Just the first 2 years of this Marcos administration ni Bongbong Marcos, around 500 billion pesos daw ang kanilang ibinuhos at ginastos dyan sa flood control programs. Nasaan? Kada umulan ng malakas, baha. Pagka merong bagyong malakas-lakas, baha. Pag yung bagyo sinabayan ni habagat, baha. Anong nangyayari? Paralisado ang kung di man malaking bahagi ng Metro Manila, buong Metro Manila. At pag paralisado ang buong Metro Manila, suspendido ang eskwela, pribado, pampubliko. Suspendido ang trabaho, pribado at pampubliko. Walang negosyo. Just imagine, apakalaking kabawasan ito sa ating mahinang ekonomiya, titigil mo pa. Bakit? Nauuwi uli sa korupsyon at higit na talamak na korupsyon. Kaya hinahanap natin nasaan yung 500 billion pesos flood control funds at nasaan yung 5,500 flood control programs. Sabihin ninyo ng pamahalaan ni Bongbong Marcos, sino-sinong mambabatas ang nakatanggap ng dyan sa perang yan. Anong probinsya, syudad o lalawigan ito linagay? Magkakano ang linagay ninyo? At sino-sino yung mga kontratistang nakinabang? Kinakailangan ipakita nila yan para atin silang singilin nasaan ang pera ng mga Pilipino. Tama. Transparency, kumbaga. Anyway, attorney, mensahe po sa ating mga kababayan dito, lalong-lalo na this malapit na, I mean next year na, pero malapit na. Huling mensahe na lang po sa ating mga kababayan, attorney.